sinusundo ko, isa kang tao. Junik, nilagay lang ako sa katawang taong ito. Hindi talaga akong pumatay sa'yo. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit nakikita mo ako eh. Basta ang alam ko, isa kang kriminal. Hindi ako kriminal. Hindi ako kriminal. Huwag mo na ikaila kung sino ka. Sinira mo ng kinabukasan namin ni Monica. Kaya huwag mo nang tuloy sirayan pa ang buhay nila magkapatid. Tigilan mo na sila. Dok, okay na ho yung pakiramdam ko. Pwede na ho ba ako umuwi? Kailangan kasing maobserbahan ka muna namin para makasiguro kami na stable na ang kondisyon mo. Ngayon, kung wala naman tayong magiging problema, baka siguro bukas pwede na kita i-discharge. Mauna muna ako, ha? Salamat ho. Okay. Isang araw pa. Ako, baka hindi na natin mabayaran yung dagdag na bill niyan ngayon sa ospital. Pwede naman sigurong utangin yun, Monica. Ang importante, yung gumaling ka. Ate, makiusap ka na lang sa doktor, uwi mo na ako. Monica, kapag sinabi ng doktor na pwede ka na lumabas, doon lang tayo lalabas. Tsaka tama si Lucy. Huwag mo na isipin yung gastos. Ako nang bahala. Pati yung utang ko kay Benji, huwag kang mag-alala. Babayaran ko yun. Tawagan ko lang si tita. Diyan mo muna ha. Iwan ko muna kayo. We're sorry, your call cannot be taken as dialed. Check the number and dial again. Saan ba ito si Tita Elsa? Kailangan kita makausap, tita, para makuha yung titulo ng lupa. Asan na ba yung buyer niyo ng bahay, ma? Di ba ngayon yung usapan niyo? Huwag kang apurado. Darating na yon. Tagal naman. Sir na ba to? Magandang araw. Magandang araw. Kumusta kayo? Magkakabayaran na ba tayo? Hindi na muna. Hindi ba sabi nyo, nung huli tayo nag-usap, sabi nyo, ihanda ko na yung titulo. Ayan na, ready na yung titulo ng bahay at lupa. Pero ako hindi pa. Masyadong luma itong bahay nyo. Ang sabi ng amiga ko, magsama ako ng funsoy. At baka daw malas itong bahay na to, kaya minamadali nyo ang pagbebenta. Nako, hindi malas ang bahay na ito. Eh talaga lang nangangailangan kami ng pera. Eh kung ayaw nyo ipafungsoy ko, alis na lang kami. Ay, hindi, teka muna. Huwag mo na kayo umalis. Sige, sige pa, ipapungsoy nyo, gawin nyo kahit anong gusto nyo, pwede. Sige, pasok, ali kayo. Pasok. Ito yung bahay, oh. Ma, bakit mo kayo pumayag? Ano kung malaman nila minumulto yung bahay? Kahit may multo dyan sa bahay na yan, hindi nila malalaman. Kasi pungso yung kasama, hindi espiritista. Monica, Ate, pupuntahan ko muna si Tita Elsa ha. May pinapaasikaso kasi ako sa kanya eh. Pahinga ka. Junik, patawarin mo ako, ha? Hindi ko pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Hintay ka na sa taas, Junie. Handa ka na bang mapasundo? Kailangan pa ako ni Monica. Kailangan ko pa siyang protektahan. Gawain niya ng mga nabubuhay, Junie. Hindi naman namatay na. Wala ka nang magagawa pa para sa kanya. Nagkakamali ka. May magagawa pa ako kay Monica. Mahal ko siya. At hindi ko siya maaaring iwan. Hindi namin pinipilit ang sino man na sumama sa amin, Junie. Pero may hangganan ng pananatili mo dito sa lupa. At kapag lumampas ang panahon yun, hindi ka nakakaakit pa sa langit. At matutulad ka na lamang sa iba pang mga ligaw na kaluluwa. Gagawin ko ang lahat para protektahan ko.
Sharina? Mami, si Sharina. Si Sharina, pwede na si Sharina. Andyan siya? Kakasabi ko nga lang. Naku, dapat hindi niya malaman na binibenta natin ang bahay. Tita Elsa, may bisita po kayo?